Update nga tayo sa Gilas Pilipinas at sa kanilang ginagawang paghahanda sa nalalapit na fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito nga ang ating Gilas Pilipinas, rain or shine, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang paghahanda para sa fourth window dahil napaka-crucial ng laban ng Gilas Pilipinas at kailangan talagang maipanalo ang laban kontra nga sa Iran at Jordan dahil sa kasalukuyan nasa pang-apat na pwesto ang Gilas Pilipinas sa standing ng FIBA World Cup at kailangan nating umakyat sa pangatlong pwesto para siguradong makwalify tayo sa fifth window at makasiguradong makakuha tayo ng pwesto para sa FIBA World Cup sa Qatar na gaganapin sa 2027. Kaya naman puspusan ang ginagawang paghahanda ni Coach Tim Cone at nasa 20-man pool pala ang nakapasok sa fourth window at dito nga kukuha si Coach Tim Cone kung sino naman ang makakapasok sa Final 12 at ito yung mga listahan ng mga Gilas player. Pasok nga si Kevin Kembao, Carl Tamayo, Scotty Thompson, Abay Junmar Pajardo, Chris Newsam, RJ Abarrientos, Justin Baltasar, Troy Rosario, CJ Perez, Quintin Millora Brown, Angelo Kwame, Calvin Optana, Dwight Ramos, Justin Brownlee, Roger Pugoy, Kai Soto, Juan Gomez Diliano, AJ Edu, J.O. Chu at itong si Mike Phillips. At nagbabalik Gilas na nga itong si J.O. Chu, pandagdag sa big man at gayon na rin sa point guard, shooting guard, Roger Pugoy. At isa namang bad news dahil ito nga si Angelo Kwame hindi na makakasama sa Gilas Pilipinas sa Asian Games dahil ayon nga sa report, babalik nga ng France itong si Angelo Kwame dahil nabigyan siya doon ng kontrata. Kaya naman hindi na siya kasama sa Asian Games. Kaya naman lumalabas na mag-isa lang si Justin Brownlee sa Asian Games dahil hindi rin available si Benny Boatwright, pero abangan natin. Malay natin ay humanap ng makakatulong ang SBP para nga dito kay Justin Brownlee sa Asian Games. At bukod nga sa paghahanda ng ating Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, naghahanda na rin ang ating Gilas Pilipinas Team B na sasabak naman sa Asian Games na kinapapalooban ng mga PBA players. At ayon nga sa latest upload ni Adrian Nocom sa kanyang Instagram, ipinakita niya ngang naghahanda na ang Gilas Pilipinas Team B at ito nga yung larawan na kanyang in-upload. Makikita natin si Robert Bolick na nagpa-practice na nga talaga sila, ang Gilas Pilipinas Team B. Samantalang kung atin namang babalikan ang sinabi noon ni Coach Tim Cone na wala munang nakalatag na tune-up game ang ating Gilas Pilipinas, bagkus ang ating Gilas Pilipinas Team B ang magkakaroon ng tune-up game kontra nga sa Korea. Pero ito nga isang malaking good news dahil lumabas ang report ay na rin mismo dito sa Sports on Air na magkakaroon na ng tune-up game ang ating regular Gilas Pilipinas at makakaharap nga nila ang KBL Korean team na Hyundai Mobis Phobos. Ito ay mangyayari bukas August 20. Pero sa tingin ko ay closed door ito at hindi nga open sa lahat ng Gilas Pilipinas fans. At malakas din itong kupunan na to ng KBL dahil nakipagsabayan sila sa lakas ng SGA. At natapos nga ang laban na panalo lamang ang Strong Group Athletics by 1 point sa final score na 78-79. Kaya naman magkakasubukan talaga bukas ang laban ng Gilas Pilipinas at itong KBL team na may mga import, samantalang ang ating Gilas Pilipinas mukhang all local players ang kanilang ihaharap dahil hindi pa nga nagre-report si Justin Brownlee at wala pa ring balita na nagpakita na siya sa Gilas Pilipinas practice. Kaya naman abangan natin kung tambakan kaya ng ating Gilas Pilipinas ang kupunan ng KBL at mag-a-update na lang kami bukas. Samantalang sa ibang balita naman, ito nga pinagkukumpara si Renz Abando dito nga kay Scotty Thompson at ang naging debate, sino nga ba ang mas malakas at mas magaling. Nagsimula kasi yan sa naging talakayan ni Pau Cas Sport at doon na nga uminit ang matinding debate. Sino nga ba ang malakas, si Renz Abando o si Scotty Thompson pagdating sa scoring, pagdating sa rebound at sa overall performance? Kaya naman mainit ang usapin. Sino ang mas malakas, Scotty Thompson o itong si Renz Abando? At sino nga ba talaga ang karapat-dapat sa Gilas Pilipinas, Renz Abando o Scotty Thompson?
at pakinggan natin ang naging saloobin ni Pau Salud o ni Pau Cas Sport. Are you kidding me? Where's Scottie Thompson? Are you kidding me? Come on. Are you telling me na mas magkasir sa bando kaysa Scottie Thompson? In whatever aspect that you're talking about. Sabihin niyo sa akin kung anong part, aside from slam dunk, na mas magaling si Ren sa bando kay Scottie Thompson. BD King, sige sabihin mo sa akin kung saan mas magaling si Ren sa bando kay Scottie Thompson. Kung anong part ng laro. Rebounding? Shoot! Sasakit yung sumasakit yung dib ko. Hindi siguro ito nanonood ng ng laro ng Hinera. Sumasakit yung dibdib ko. Mas magaling sa rebound. Rebounding ni Red sa bando sa KBL 4.3 pinamataas niya. Si Scottie Thompson, masakit yung dibdib ko sa inyo guys. Parang hindi kayo mga basketball fans. Ako boxing fan ako pero sumasakit yung dibdib ko guys. Sumasakit yung dibdib ko. Rebound ni Scottie Thompson pang center na eh. O assist. Mas maganda steals. Blocks. Are you kidding me? Ren sa bando over Scottie Thompson?